True FM. The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Happy birthday, Brad. Good morning. Good morning, Ted. At siya, excited na ang buong bayan sa birthday ko. Isang buwan mo nang ina-announce. Ay. Good morning. Ang lagay naman eh. O sige, eto na. Abangan na natin ang ating mensahe today at ang ating katanungan po para po sa ating What's on Your Mind Tomorrow ay ang ating pong aral today. Brad, all yours. Yes, Ted. At siya, nasa serye po tayo ng pag-aaral ng buhay ni Haring David. Kahapon po, nagsimula siya bilang paslit, hindi pinakilala ng tatay, nung hinahanap yung next king. Fast forward natin, nung kinaharap na niya si Giant Goliath. Ayan, yung higanting si Goliath. Pamoso po itong kwento ng parte ng buhay ni King David na to, no? So for 40 days, nilalait po na itong higanti na to yung mga Israelita, pat 10 ng kanilang mga sundalo at hari. So for 40 days, nananakot, nangiinsulto, hinahamon, takot na takot po yung mga sundalo, pati yung hari ng Israelita. Lahat sila may armas, may training, pero walang lakas ng loob. And then si David, naghahatid lang ng pagkain ng kuya niyang sundalo. Nakita niya, bakit nilalait na tong higanti na to yung Diyos natin? So again, si David po, binatilyo, isa siyang shepherd, walang armor, walang experience sa digmaan, pero kilala niya ang Diyos. Sabi sa unang Samuel 17:45, sumagot si David sa higante, ang dala mo'y tabak, sibak, pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Pag tinignan niyo po ito, unang punto po natin, David saw God bigger than the giant. Sabi, lalabanan kita sa pangalan ng Diyos ko. Hindi naman po bulag si David na makita niya ang liit ng higante. Napakalaki po na to. Okay, more than 10 feet, 11 feet. Hindi natin alam kung ano yung actual niya, pero higante. Alam niyang mas malaki si Goliath, pero malinaw din ang mata niya, mas malaki ang Diyos ko sa iyo. Sa dami niyang testimonya, paano niya siyang niligtas ng Diyos na to, sa leon, sa mga bear, sa gubat, sabi niya, kayang-kaya to ng Diyos ko. Tayo po nakatingin sa higante, si David nakatingin sa Diyos. Tayo natatakot madalas, si David nagtitiwala. Ano ba yung mga Goliath sa buhay mo ngayon? Mga utang ba na hindi mo pa mabayad-bayaran? Sakit na talagang nakikipaglaban ka? Takot, insecurity? The size of your God determines the size of your courage. Pangalawa po, David trusted God over human methods. Binigyan po siya ng kalasag ng sibat ng hari, si King Saul. Sabi niya, hindi po ako sanay dito, mahal na hari. Kailangan ko na lang bato saka yung tirador ko. Okay? Tinanggal po niya lahat ng kalasag kung ano-ano mga binigay sa kanya ng hari. And we know the story. It only took one stone. Bumaon sa noon nito si Goliath at namatay. Ngayon tanong ko lang po, ano ba yung madalas nating kinakapitan? Pera ba? Koneksyon? Diskarte? Sino nakaupo ngayon na politikong kaibigan mo? Sarili mo bang talino? Okay? Or si God ang ating tinatras? At lastly po, David fought for God's honor. Hindi po for his own glory. Sabi niya, yung laban na to para sa Diyos ko na hinahamak mo. Hindi ego fight, hindi prove myself moment. Si David po galit dahil nilalait niya ang Diyos na sinasamba niya. It has become personal kay David. Kaya po tanong ko lang, habang tayo po'y nakikibaka sa hamon ng buhay, ano ba kanino ba tayo nakaangkla? Kanino ba tayo nakasandal? Sa salita ba ng Diyos, sa kanyang mga pangako? O sa pangako ng tinayaan mo ng eleksyon? Kanino ba tayo nakataya? When you fight for God's glory, God will fight for you. Kaya again, gusto ko po kayo encourage, unang Samuel 17:45, sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Tayo manalangin. Panginoon, paslit man si David, ngunit malaki ang kanyang Diyos. Kami minsan, malaki ang aming pananampalataya sa sistema, sa gobyerno, sa pera namin sa bangko, sa koneksyon namin sa Malacanang. Lord, minsan kami, mas malaki yung mga koneksyon namin kaysa yung koneksyon namin sa iyo. Kaya Lord, nagkakawindang-windang kami pagka sumabla yung aming sinasandalan ng mga tao lamang at sistema. Kaya Panginoon, tulungan mo kami magtiwala sa iyo. Tulungan mo kaming makita ka sa lahat ng sitwasyon at lumabang kami sa gyera ng buhay, hawak ang kalasag ng salita ng Diyos
at pananampalataya sa iyo. Salamat sa panibagong lakas na binibigay mo sa amin. Bagong pananampalataya sa iyo lamang at wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito sa inspirasyon na inaibigay sa amin ni Brad Jeff sa aming pong aral na napakinggan tungkol po kay Haring David. Lord, we pray sa inyo pong pag-alaga lagi kay Brad sa kanya pong ginagawang guidance at pagmimisyon po sa aming programa. Alagaan niyo po ang lahat ng mga David na nakikinig ngayon sa aming programa. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na marami. Brad Jeff, thank you very much. And yan po ang ating aral ay ating katanungan for tomorrow's What's on Your Mind. Minimum 2,000 pesos na papremyo. So Brad, bukas ay bisperas na ng iyong ika-55 taong kaarawan. Nangungulit ng aking alaga si Scotty. Nakikibati lang siya. Hi daw. Oy. Ted, 52 lang naman. Oh my gosh. Oo. 52. Talagang halos kaedad mo na si Chacha. Yung pusa, 52 years old? Hindi, si Brad Jeff. O Akala ko sige. 52 yung pusa eh. Oo. Siyam din ba buhay niyan, Pastor? Nangungulit eh. Bati Kay sila Isa ng to- bati sila ng aso mo. Bati sila. Ay, yung Alam mo cute. pangalan na to, Cha. Ano? Scotty. Kaya sabi ni Scotty Thompson, Pastor, kapangalan ko yung pusa mo. Oo, anak pala ni Scotty kasi cat. Kaya Scotty. Oo. Okay. Cutie. O sige. Oo. Salamat na marami sa iyo, Brad. Wala kang buhaya dyan, alaga. Meron, Aso Ted. kasi meron eh. Tsaka, Ito. Maliit pa yung Maliit buhaya lang. ni Pastor. Oy, SK pa lang yung inaalagaan mo. Hoy! Ano? Oh, yan. Oh, Ito ikaw na naman talaga. tayo. Okay, Brad, salamat Oo. na marami sa iyo. Maraming salamat din kay Princess na nakikinig ngayon at kay Ate Nessa. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.